DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 22 minuto na, makalipas po ang alas 8 ng umaga. Tayo po ay nasa special coverage ngayon. DZRH Special Coverage. DZRH Special Coverage. Special coverage po tayo ng atin hong pagtugaygay sa bagyong Karina. Binabaha po ang Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Atin ang puntahan kagad ang mga lansangan sa Metro Manila. Yung daw hong Campo Aguinaldo ay papayagan ng magpadaan ng mga private vehicle sa gitna ng pagbaha. Naroon si RH number 52, Edniel Parosa. Edniel! Pwedeng makadaan papasok sa Campo Aguinaldo ang lahat ng pribadong motorista. Sa gitna ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, abiso ng General Headquarters Service Command ng Armed Forces of the Philippines, bukas ang mga gate ng gate number 1, 4 at 5 ng Campo Aguinaldo para sa lahat ng private vehicle. Samantala, sarado naman ang gates 2, 3 at 6 ng AFP Headquarters dahil sa mataas sa tubig ba sa mga katapat nitong kalye. Maliban na ito, o maliban sa punong tanggapan ng AFP, matatagpuan din sa Aguinaldo itong Office of Civil Defense na patuloy na nakamonitor sa kalagayan ng panahon at disaster response sa gitna ng bagyong Karina at hanging habagat. Samantala, nananatiling madilim, Henry, ang kalangitan at malakas ang ulan dito sa border ng Quezon City at sa lungsod ng San Juan. Para pa rin dito sa special coverage sa bagyong Karina at hanging habagat, ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Maraming salamat, Edniel, mula sa Campo Aguinaldo. DZRH Special Coverage. Samantala si Giselle Rigaport, yung 6 na daang kabahayan daw ay binaha sa isang barangay sa Pasay City. Mandatory evacuation ay pinatutupad na. RH number 15, Giselle Rigaport. Giselle! Henry, 6 na daang kabahayan nga ang nalubog sa baha sa barangay 184, Pasay City dahil sa walang puknat at pag-ulang dala ng abagat. Sa pagsama ng DZRH sa rescue team ni Cap Julie Barameda, hanggang bewang at balikat ang tubig baha sa maraming kabahayan. Kanya-kanyang salba mga residente sa mga nagliutangan at inanod bilang mga gamit sa bahay. Itinatutupad ngayon ang mandatory evacuation at nakahanda na yung buong gymnasium sa barangay para sa mga patwit. Pero ang problema ni isang residente walang lumikas dahil daw sa takot na masalisihan ng mga gamit nilang maiiwan. Nanawagan naman sa Meralco si Cap Barameda dahil malapit nang maabot ng tubig baha ang breaker ng mga kuryente doon. Oras kasing abutan niya ng tubig, magkukuryente yung mga residenteng nakalusong sa baha. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Thank you! Salamat, Giselle. Samantala, sitwasyon sa Campo Crame sa ere po ng Quezon City. Naroon si Val Gonzalez. Val! Val Gonzalez! Babalikan natin si Val. Yeah, go ahead, Val. Henry, isang rescue operation ngayon ang isinasagawa nitong mga residente ng isang condominium building dito sa bahagi ng bagong lipunan sa Kramit, Quezon City. At ang nire-rescue, Henry, mga sasakyan dahil yung loob nitong 5 palapag na condominium na ito, itong 3rd Avenue Residences, yung 5 palapag na ito, yung pinaka-basement ay pinasok na ng tubig baha. Lahat ng mga sasakyang nandun sa loob nitong condominium building na ito, isang residential area, ay hindi na umaandar. Anong condominium yan? Anong condominium yan? 3rd Avenue Residences na nandito sa bahagi ng 3rd Avenue dito sa Crame, sa Cubao, Quezon City. Ito yung gusali na ito na kung inyong makikita dyan sa ating video ay tinitimba-timba na nitong mga residente dahil hindi na ma-restart, hindi na mapandar pa yung ilang mga sasakyang nandito sa loob nito dahil nga doon sa pagpasok nitong tubig baha na nanggaling mismo doon sa may pinakadaan. Jerry, wala na bang pwedeng paraan na hilahin ho yung mga sasakyan, isa sa mga, kayo po'y may-ari ng isa sa mga sasakyan din? May paraan pa ba para sila yung mga sasakyan po hilahin? Water pump lang po kailangan.
Water pump. Matanggal tubig para... Panghigop. Sir, bakit may harang ho rito sa pinakaharapan? Ano pong ibig sabihin itong harang na ito, yung papasok dito sa may pinaka-basement? Para maiwasan yung pagpasok ng tubig sa loob ng basement. Pero, paano nakapasok pa yung tubig ko? Sa lakas ng ulan. Sa lakas ng ulan, yung tubig na rin nagaling sa labas, ano? Opo. Oo. Ilang mga sasakyan ho ba? Mukhang bagong-bago pa yung sasakyan po ninyo. 4 na sasakyan, 2 motor. Yung nandun ho sa loob ba? Oo. Ayun, so tabo-tabo, palagay ninyo, gaano katagal kaya ito mauubos yung tubig na pumasok dito sa pinaka-basement? Water pump lang po ang sagot. Ang solusyon? Oo, solusyon po. Ito ako na lang. Oo. Nakakausap na ho pa ninyo yung city government, particular na yung City Disaster Risk and Management Office? Message na rin ho, kaso wala pa. Wala pang dumarating. Anong pangalan po ninyo, sir? So, Pangalan po Brian. Si Sir Ryan Henry, isa doon sa mga residente nitong 3rd Avenue Residences na pinasok ng... Paano yung kumusta ang sitwasyon ng mga residente? Wala nang galawan muna sa taas. Yung elevator ba nila tumatakbo? May elevator po ba ito, sir? Merong elevator pero gumagana naman, sir. Gumagana pa. Henry. Oo. Gumagana naman yung elevator. Pero ito, kung makikita mo rito sa may pinakaharapan, timba-timba na yung ginagawa nitong mga residente at kasabay ng pagtimba doon sa mga tubig baha. Sa tubig bahang pumasok doon sa may pinaka-basement ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Mula sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Henry. Thank you, maraming salamat, Val Gonzales. DZRH Special Coverage. Sa po nila kay Deo Macalma, si ka Henry Uri po areha. Sila kayo'y nabalahaw din sa ilang mga lansangan sa Metro Manila, kaya mamaya na po ninyo siya mapapakinggan. Samantala, tayo'y nasa special coverage ng Bagyong Karina. DZRH Special Coverage. Sitwasyon muna tayo sa Road 10 dyan sa May Nabotas. Nariyan si Edwin Duque. Edwin Duque. Tuloy-tuloy yung malakas na buhos ng ulan sa mga oras na ito at zero visibility. Itong halos sa malaking bahagi ng Kamanaba. At kahit saan tayo patungo ngayon, Henry, ay baha yung mga daanan. Ang C4, ang C3, ang P. Aquino, Governor Pascual sa Malabon, itong bahagi ng Fifth Avenue ay pinaharin at itong Road 10 papuntang Nabutas, ang harap ng Nabutas City Hall at ang Malabon City Hall ay halos hindi na madaanan sa mga oras ito dahil sa tuloy-tuloy na malakas na buhos ng ulan. Nagamis na ang Malabon LGUs na doon sa mga residente nasa mababang lugar at inaabot ng mga pambaha ay lumikas na at pumunta sa mataas na lugar, lalo na sa mga barangay upang maiwasan sila ay matiktima ng malakas na ulan at yung mga pagbaha sa mga oras na ito. Lahat dito ay naghahanap ng kanya-kanyang madaanan pero masakit. Walang mapuntahang lugar dahil lahat ng lugar halos dito sa bahagi ng Kamanaba, lalo na yung mababang lugar, ay napakataas na ng tubig, Henry. Kaya ingat-ingat pa rin dahil ang ulan ay tuloy-tuloy at may halong malakas na gulong at malakas na hangin sa mga oras na ito. Ako si Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Edwin Duque. DZRH Special Coverage. 30 minutes na po after 8 in the morning. Tingnan natin ang pag-asa. Bakit napakadilim pa rin ang kalangitan sa mga oras na ito? Dito ho sa may CCP, sa aming nababanagan sa labas ng aming istasyon, ay parang alas 5 ng hapon na nag-aagaw dilim na. Pero alas 8:30 pa lang ho. Yung mga, tika muna, may announcement na ba tayo sa ating mga empleyado, Luisa? Oo, baka pwedeng masikutan mo yung ating HR kung ano ang announcement nila dito sa ating mga empleyado. At sa mga meron hong announcement ng mga pribadong kumpanya, kayo po ay aming wini-welcome kung may nais po ninyong ipadaan sa aming istasyon ang inyong announcement. Baka nag-aantay yung inyong mga empleyado, although madali na naman hong
madali na naman nung mararating sila sapagkat meron kayong mga group chat. Kanya lang, baka wala mga kuryente sa mga lugar nila at nakikinig lang sila sa mga transistor radio ngayon. Pwede ho kayong makipag-coordinate sa amin. May Facebook Live kami ngayon. Pwede kayong tumawag sa aming mga linya ng komunikasyon para makapagpadala po kayo ng anunsyo kung kayo ho ay magsususpindi rin ng pasok yung mga pribadong kumpanya. Opo. Wala nang pasok ang mga government agencies maliban doon sa mga frontliners, ha? Pati po yung mga public schools all levels dito po sa Metro Manila as per Malacanang announcement. Nagsimula pa kanina ng 5 ng umaga. Kanya kayo'y dyan na muna sa bahay. Huwag na muna lalayas. Baka may aberya pang mangyayari sa daan. Okay na ba tayo sa Pag-asa? Si Dan Villamil ng Pag-asa. Dan! Magandang umaga, Dan! Dan Villamil! Dan? Napuputol si Dan. May kami problema lang sa communication. Dan, alamin natin, baka magtatagal pa ba ho ka ng hanggang ilang oras at maghapon pa ba itong iuulang ito? Dahil kung magiging maulan ang buong maghapon, ay naku ho, wag naman sana, baka maundoy tayo kasi yung ulang pa unti-unti na maghapot, magdamag kagabi Oho, wala na ho talaga halos hindi binabahang lugar sa Metro Manila. Din ho, kung makakadaan kayo din sa amin, malapit sa amin, yun hong Senate building, akala ko lawa ng malaking sapang may tubig ho yung din sa may bukana ho ng Senado. Papasok ho din sa may World Trade Center hanggang din sa may Buendia, Pabito Cruz na napakataas ng tubig. Dan Villamil ang Pag-asa. Dan? Busy rin sila sa Pag-asa Kumusta ho kayo sa inyong mga lugar na ngayon na kinaroroonan po ninyo? Opo. Facebook Live po namin, DCRH News. Puntahan lamang ninyo kami. Mga kababayan ko pala riyan sa Quezon. Kumusta kayo riyan? Lalo dun sa amin sa San Antonio, may spillway kami ron ko hindi madaanan ngayon ng ilang barangay ba ito? Connecting to Dan! Hello, Dan! Wala napuputol si Dan Sige, para malaman lang natin ang report ng Pag-asa. As of what yung typhoon advisory ng Pag-asa kanina? I think 5 yata ng umaga may advisory naman sila pero baka may update na sila. Naku, wag naman sana. Baka kayo nag-uusal ng panalangin ngayon iusal po ninyo na wag naman sana may kasunod na kabuntot na agad po itong si Karina. At pasalamatan natin ang Panginoong may kapal na ito'y nakapailan lang ng malayo sa kalupaan. Ulan lang ang idinulot nito. Nakikita ko sa mapa ng bagyo namumula yung kanyang gitna parang nagniningas na po yung kanyang gitna sa sobrang lakas din. Kung ito ho'y nakadali sa kung nakadali po ito sa pailalim at nadali po ang Visayas at Bicol region na naman hanggang sa talaga kayo'y napakalakas pa rin nating magdasal. Dinala po ito dun sa karagatan ang nawagiswisan lang ay yung Batanes, Babuyan Group of Island, at ngayon papunta na ng mga kababayan at mga lalo ho siguro yung mga kami kamag-anak dito nasa Taiwan. Kumustahin ninyo yung mga nasa Taiwan sapagkat doon ho sa Northern Taiwan ang tahok po ng bagyo. Si Dan Villamil ang Pag-asa. Dan? Good morning po, Sir Henry at ating mga... Bakit napakadilim ng kalangitan? Magtutuloy-tuloy pa ba maghapon ang pag-ulan? Opo, so ngayong kanina alas 8 ng umaga nagtaas po tayo ng red rainfall warning sa malaking bahagi ng Metro Manila and nearby provinces. So Metro Manila, Rizal, Bataan, Pampanga at Bulacan ngayong umaga nakataas po ang red warning. Samantalang orange warning po sa Cavite at Zambales at yellow rainfall warning po sa Laguna, Batangas, Tarlac at Quezon. So itong mga pakulan po na ito, dala po ng hanging habagat o yung southwest monsoon na pinapairal o inahatak ni Bagyong Karina sa loob po na ating Philippine Area of Responsibility. Dan, yung red, ibig sabihin mga ilang milimetro ang ibubuhos nito? So possible po, yung latest advisory po natin inisyo natin, possible po 100 to 200 millimeters po na pakulan na ating mararanasan dito sa Metro Manila. Yan po ay heavy to intense na rainfall po. So since sa mga nakaraang oras po ay nakapagtala na tayo ng mga pakulan,
or tuloy-tuloy mga pagulan, kumbaga. Possibly po, saturated na yung lupa sa malaking bahagi ng Metro Manila. So mataas po talaga yung chance ng pagbaha, lalong-lalo na sa mga flood-prone at low-lying areas. Maghapon itong magiging red rainfall na ito sa Metro Manila? Opo. So issuance po natin ng rainfall warning, Sir Henry, no, every 3 hours po. So 8 a.m. to 11 a.m. po ngayong araw, yung validity po ng ating red rainfall warning alert. So possibly po by 11 a.m. depende po sa sitwasyon ng ating mga pagulan. Posible pong manatili yung red rainfall warning or ma-downgrade po to orange or yellow. Si Bagyong Karina malayo na no? Opo, tama po Sir Henry. So yung mga pagulan natin ngayong araw sa Kamaynilaan ay dala po ng hapagat yung hinahatak po nito ni Bagyong Karina. Alright, salamat Dan. Ingat kayo sa Pag-asa. Maraming salamat po, magandang umaga sa inyo. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Red rainfall, ibig sabihin po ay heavy to intense yung pinag-uusapan nating ulan sa buong maghapon sa Metro Manila at orange naman sa mga karatig na lalawigan. Kaya mag-iingat po kayo kung maaari ho, kung ang inyong mga bahay ay alam ninyong nasa mga binabaha ng lugar sa Metro Manila, ay kayo po'y magsilikas na. Red warning, rainfall, red hindi po orange ang Metro Manila, red ang sinasabi po ng Pag-asa. Kanya, yun doon mga empleyado, sabi ni Ma'am Ellen, thank you Ma'am Ellen mga kasamahan namin dito sa MBC, sa Elizalde Group of Company, yung hindi makakapasok ng mga empleyado dahil hirap sumakay, walang madaanan at baha, mag-file na lang kayo ng leave or pwedeng mag-work from home. Ayan, wag na kayong pumasok dahil sa masamang panahon, mag-file na kayo ng leave. Sabi po ng aming butihing HR Vice President na si Ma'am Ellen Pulido. Ang Star City po, sarado po ngayon DZRH Special. Sandali muna, huwag kayong bibitaw. Red warning ang rainfall ng buong Metro Manila sa maghapon ayon sa Pag-asa. Standby kayo, marami pa kayong maririnig na report at interview. Ako po si Henry Uri. DZRH Special Coverage. Magskilan, isang tableta. Kayo ho'y patuloy na nakikinig sa special coverage ng DZRH sa Bagyong Karina. Ang special coverage na ito ay magpapatuloy. Ako po si Henry Uri. Isang alam po nila kay Deo Macalma. Samantala, Director Lori Malaluan po ng DPWH NCR. Standby lang po kayo ma'am, saglit na lang po. Sabagat dadako lang tayo sa Baguio City kung anong sitwasyon na sa Cannon Road. Romy Gonzalez, RH number 41. Romy? Nagpapatuloy na itong clearing operation ng Department of Public Works Highways upang tanggalin itong napakalaking landslide, rock and landslide na nangyari gahapon pa yan ng umaga, bandang alas 8, na kung saan may ilang mga sasakyan na nakaparada diyan sa baba ng malaking backhoe na yan ang tinamaan, kung kaya't medyo may mga nasirang sasakyan dyan at meron din na trap. Gayunman ay wala naman nasugatan sa mga naturang mga sasakyan. Sa ngayon ay natiling sarado pa rin yan Cannon Road at wag mga ahas itong ating mga motorista na pasukin yung Cannon Road sapagkat sarado dahil ongoing pa rin yan ng clearing operation. Samantala, sa may area ng kilometer 50 sa may Harson na Atok Benguet, so yung na pinadala ko mga picture na malalaking tipak ng bato ay sarado rin. Yan, yung landslide na yan ay nangyari diyan sa kilometer 50 sa Harson Highway sa Atok Benguet, kung kaya medyo siguro maapektuhan yung pagdadala ng mga produktong gulay, highland vegetables galing sa Atok at Bugyas Benguet patungo sa Latrindia Shipping Post dahil sa nangyaring malaking landslide dyan. Umuulan pa ba, Romy? Umuulan pa ba riyan sa Baguio? Medyo tumila ng konti pero magdamag ang lakas ng ulan dito sa Baguio and Benguet area. Yung pati nga yung Burnham Lake talaga namang umapaw ang tubig dyan, kung kaya talaga namang nagministulang parang kumbaga nakalutang, tumaas ang tubig dyan sa may Burnham, kung kaya ito yung binabantayan din ng ating mga city government officials. Sa ngayon ay yung Marcos Highway kaninang alas 3 na madaling araw
nagkaroon din ng landslide dyan, subalit binuksan na rin ito sa daloy ng trapiko. Kung kaya't yung ating mga motorista na siguro akyat ng Baguio, wag munang ituloy sapagkat ongoing pa rin yung clearing operation. One way muna yan, yung Marcos Highway. Kung kaya't medyo delikado pa rin ang umakyat patungo dito sa lungsod ng Baguio. Magbabalik tayo mamaya sa iba pang mga report kaugnay sa mga nangyaring landslide, rockslide sa iba't ibang panig dito sa area ng Cordillera Region. Ito si RH at Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez. DZRH Special Coverage. Samantala, ang NCR, kumusta kaya ang mga kalsada at tulay? Si Director Lori Malalo ng DPWH NCR. Director Lori, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po kay Henry Opo. Uri at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Kumusta po ang mga kalsada at mga tulay sa buong National Capital Region? May mga hindi na po madadaanan. Hopefully wala naman pong delikadong magiba. Sa ngayon po, alam naman natin dahil sa patuloy na malakas na ulan, dahil sa habagat at sa Typhoon Karina, ay talaga pong marami na po sa ating kalsadahan dito sa Metro Manila ang meron na pong tubig baha. Dahil nga po ang isang dahilan dito ay yung, siyempre po, mataas yung mga level ng tubig natin doon sa mga nilalabasan po ng mga waterways natin, yung pinakalabasan po ng tubig. Actually po sa Marikina po ay nasa second level alarm na po sila dahil mahigit na po sa 15 meters yung taas ng water level ng Marikina River. Kaya po talagang nahihirapan po ang pagbaba ng tubig natin sa mga oras na ito. Yun po, sana po huminto na ang ulan. Pero marami na po tayong kalsada na nung kaninang alas 6 ng umaga ay meron tayong 11 kalsada na hindi heavy vehicles na lang po ang nakakadaan at tatlo tayong hindi na nadadaanan. Sa National Road po ito at saka 26 po. Pero sa oras na ito palagay ko po nadagdagan dahil hindi nga po humihinto pa ang ulan. Opo. Ma'am, ang Metro Manila, aling lugar ang talagang ayawin mo natin siya hindi talagang prone sa napaka taas na tubig baha? Actually po sa ngayon, ang talagang tinitignan po natin ay ang Caloocan, Alabon, Nabota, Valenzuela Kamanaba. Ito po yung sa Kamanaba area. Ganon din po nga yung sa Pasig Marikina dahil nga po sa pagtaas ngayon ng level ng Marikina River. At doon po sa West Manggahan. Dahil po sa mga pagtaas nga ng level ng tubig dito sa ating mga malalaking kailugan na ito ay talaga pong hindi po makalabas yung mga tubig natin dito sa loob. Kaya po, nagkakaroon talaga ng pagbaha. Ang sabi ho ng Pag-asa, kanina na lamang, ay ngayong maghapon ay red rainfall warning. Heavy to intense rain ang ibabagsak pa ho ng kalangitan. Ano ba ang inyong payo na sa mga LGU? Ilikas na sa mga matataas na lugar na yung kanilang yung mga binabahang lugar, ilikas na yung kanilang mga residente? Opo, lalo na sa bandang Marikina dahil napag-alaman nga po natin na nasa second alarm, alam ko po na nagsasagawa na sila ng paglikas. Ganon din po dito sa mga Kamanaba area po natin. Naka-ready na po yan, yung mga LGUs natin na para ilikas. May mga identified evacuation centers naman po sila para doon ilalagay yung kanilang mga nasasakupan. Ma'am, ano ang inyong kwan? Ano po ang inyong ginagawa kaagad-agad pagka ganitong mataas ng tubig baha? Yung mga paghigop para makatustos agad to pa ilalim hanggang sa karagatan? Opo, may mga water pumps, may mga pumping stations po tayo na minsan po tinutulungan din ng mga pumps, water pumps natin para nga po mailabas ang tubig. Pero nga po dahil sa mas mataas ang tubig dun sa paglalabasan po natin ay talagang hindi po makaya ng ating mga pumping station na mailabas kaagad ang mga tubig. Kayo ay palagi na rin naglilinis ng mga estero at kanal. Problema pa rin ba natin na malaki ang basura?
Opo, isa nga po yun sa problema natin. Kahit araw-araw po nating linisin ang ating mga estero, ganin din po ang mga drainage natin, talaga pong nagiging sanhi ito para magbara po yung ating mga waterways. Kahit po yung ating mga pumping station ay hindi po ma-maximize ang operation dahil nga po sa mga basura na ito. Sige po. So ano ang inyong advice sa inyong mga tauhan at siguro na rin sa ating mga nakikinig, Director? Patuloy po ang DPWH na nakaantabay sa mga panahon na ito para po ayusin, maglinis po ng ating pang mga inlets, mga drainage po. Ganon din po sa mga waterways. Kasama po namin dyan ang MMDA, ganon na rin po ang mga local government units. Siguro po doon sa ating mga kababayan, siguro po lalo na dito sa NCR, ay manatili na lang po muna tayo sa ating mga mga bahay para po maiwasan ng sakuna or mga stranded po tayo. Ma'am, pagka mayroong mga tawag sa amin ng mga nagbagsakang puno, kami tatawag sa inyo para sa mabilis ang clearing operation. Opo, isa rin po yan sa tinitignan namin at binabantayan. Alright. Maraming salamat po, Director Lori. Maraming salamat din po at magandang umaga. Si Director Lori Malaloan ho ng DPWH National Capital Region. DZRH Special Coverage. Balikan nga natin si Giselle Ricaport. Giselle, ang Department of Health nagdeklara na rin ng Code White Alert. RH Balita. Giselle? Wala pa si Giselle. Kumusta kaya po ang PGH at iba pang mga government hospital? Sana ho naman ay yung mga emergency ninyo na mabababa hindi pinapasok ng tubig, baka may mga nakikinig sa atin na naririyan sa mga emergency hospital ng iba't iba pong pampublikong pagamutan sa Metro Manila. Pakibalitaan nyo nga kami at nang malaman namin ang nangyayari po sa inyo. Pwede kayo magpadala ng picture sa DZRH Live via Facebook at saka po sa aming YouTube channel. 5 minuto na bago mag-alas 9 ng umaga. Health ay nagdeklara na ho ng Code Alert, White Alert dahil sa mga pagbaha. Si RH number 15, Giselle Ricaport. Giselle! Henry, nagdeklara na nga ang Department of Health ng Code White Alert sa buong bansa sa gitna ng walang puknat na pag-ulan at pagbaha ngayon. Ibig sabihin na ayon kay Health Spokesperson Albert Domingo, bantay sarado ng mga health unit ang kagawaran ng mga untoward incidents sa pamamagitan ng DOH Health Emergency Management Bureau integrated system na konektado naman sa Operation Center. Pinaalalahanan naman yung ating mga kababayan sa banta ng leptospirosis na dala ng mga pagbaha. Payo ni Health Secretary Taderbosa, mas mabuting umiwas sa baha at putik para makaiwas sa nasabing sakit. Sa mga kailangan namang lumusong, gumamit doon ng bota hanggang tuhod, hugasan agad yung katawan ng malinis na tubig at sabon at pagkatapos ay kumonsulta sa doktor lalo daw at matagal lumabas ang sintomas. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, ilang mga sasakyan tumirik naman sa harap ng World Trade Center sa Pasay. Sherwin Alfaro. Sherwin! Balikan natin si Sherwin, si Edel Parosa. Ang PNP chief, pinakakalat na po ang lahat ng puwersa at resources ng PNP para umalalay. Meron din po itong update sa Marikina River, Edel. Henry, inatasan na ng hepe ng Philippine National Police na si Police General Romel Francisco Marbil ang mga tauhan itong umalalay sa disaster response sa pamalaan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pardo, pinakakalat na ngayon din ni Marbil ang lahat ng pwedeng pwersa at resources ng pambansang pulisya para tumulong sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa instruction ng Top Cop ay ang resmaka ng mga lugar na pinakasinalanta ng Bagyong Corina at kailangan ng karagdagang tauhan kasunod na ng hanging habagat. Bago itong typhoon season, naghahanda na
mga disaster response team at equipment ng PNP na pinabibilangan ng device na kaya umanong makadetect ng tao underground. At dito naman sa ating kinilalagyan ngayon, Henry, dito sa may border ng Quezon City at Marikina, kanina nadaanan natin itong paligid ng Campo Aguinaldo. Mataas yung tubig, Henry, dito sa may Colonel Bonnie Serrano, maging dito sa may bahagi ng Pituason sa Quezon City. Silang dahilan kung bakit isinara yung ilang mga gate para sa mga motoristang pwede namang dumaan sa AFP headquarters ayong kasagsagana ng malakas na ulan. Balik sa iyo, Henry. Maraming salamat, Angel Parosa. Sa Bulacan ho, nagsuspindido ho ang klase at pasok sa mga pribado at pampublikong tanggapan. Thank you, Ate Cheska San Diego, ha. Salamat sa Bulacan ho, mga taga Bulacan. Suspendido ang pasok sa mga pampubliko at pribadong tanggapan, opisina at siyempre ang mga pasok po ng eskwela riyan sa Bulacan. Sherwin Alfaro, kumusta dyan sa World Trade Center? Ilang sasakyan ang tumirik, Sherwin? Henry, parang dagat itong harapan ng World Trade Center. Yung mga tricycle na sinusubukan tumawid, talaga namang tumitirik sa gitna. Kapag ganito na may dumadaan na sasakyan, yung mga nasa gilid ng mga pedestrian, talaga namang nangungumapit ito sa bakal na fence itong CCTV parking. Dahil sa lakas ng alon at yung ilang kababayan natin, nagre-resulta lang sa 30 pesos kada ulo na tawid bisikleta. Yan yung mga nagtatawid bisikleta. Dahil pagdating dito sa may gitna, sa may exit gate ng World Trade Center, andito yung halos hanggang hita na tubig baha. Kung makikita mo, marami na rin yung tumatawid na lamang ng mano-mano na nandito sa gitna ng kalsada. Kahit pa sila naglulusong na sa malakas sa halo ng baha. At yung ilan nandito sa Center Island para tumawid na lamang. Yung ilan gumigilid at naghihintay ng makatawid dahil wala nang pinapayagan sa sasakyan na makalusot mula sa bahagi ng Macapagal Boulevard patungo dito sa Roas Boulevard Extension, Bendy Extension hanggang sa Roas Boulevard na yan, yung walang dali ng sasakyan. Pero may ilan na talagang lakas loob na lumusong dito sa baha para nga matuloy yung kanilang mga biyahe. Ilang mga motor taxi yung nakita natin na nasiraan na kanina, habang itong Robbie Rabbit na truck andito pa rin sa gitna dahil nasiraan na rin to ng mabasa yung makina nung tumawid dito kanina sa harap nitong World Trade Center dito yan sa Pasay City. Dumating na rin yung MMDA flood control, pero maging yung MMDA walang magawa kundi sundot-sundutin yung drainage dito sa bahagi nitong Bendy Extension, harap ng World Trade Boulevard at harap ng World Trade Center. Pero yung kanilang pump na panghigop ng baha, isang maliit na truck lamang kaya hindi kakayanin yung volume ng tubig na nandito nga sa harap ng World Trade Center. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Thank you, salamat Sherwin. Si Pangulong Bongbong Marcos ay pinatitiyak naman sa mga kinaukulang ahensya na tumulong agad sa mga apektado ng habagat at bagyong Karina. RH number 14, Leth Narciso Leth. Henry, inatasan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na alalayan ang lahat ng apektado ng bagyong Karina at hanging habagat. Sa kanyang ex-account, sinabi ng Pangulo na sa nakalipas na linggo ay nakapagbigay na ang gobyerno ng higit 43 million pesos na tulong sa higit 770,000 na mga individual na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Pangulong Marcos, ngayong umaga ay pangungunahan niya ang situation briefing para alamin ang kasalukuyang sitwasyon at tiyakin ang epektibong pagtugon sa kalamidad. Samantala sa kabila ng masamang panahon, tuloy ang aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong umaga. Dadalo ang Pangulo sa 2024 National Invention Contest and Exhibit o NICE Presidential Awards na gaganapin dito sa Sheraton Hotel sa Pasay City ngayong alas 10 ng umaga. Pagkatapos dito, Henry, ay didiretso na si Pangulong Marcos sa NDRRMC sa Camp Aguinaldo. Dito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Leth Narciso. Si Mayor Gatchalian, si Ate Kelly Ramos, magandang umaga. Mag-iingat kayo ni Mayor Wes. Saan ba ang inyong pag-iikot? Sige, sabi ng NCRDPWH, talagang ang Kamanaba
ang binabantayang maigi sapagkat baka huwag naman ito ho kasing lugar na ito ang talagang pag tinamaan ng matinding pagbaha maligalig po ito. Sabi ng ilang mga kasamahan natin sa hanap buhay na ngayon ay nakakausap natin online ay parang ondoy na raw ayata ho ang itsura na ring Kalakhang, Maynila. Kumusta kayo riyan? Sa inyong mga lugar, ano ang sitwasyon? Pakibigyan nyo nga kami ng larawan at may mga video kayo, i-share, ibahagi ninyo sa amin sa Facebook Live ng DCRH. Naka-live po tayo ngayon sa Facebook DCRH News. Puntahan lamang po ninyo para mabalita naman namin at makita namin ang inyong sitwasyon na kahit manawari na may ligtas po kayo. Ang nakakapag-alala ho kasi, hindi ho kami nananakot. Pag-asa ho kasi ang may sabi na ngayong maghapon ay naka-red rainfall warning. Baka nga pwede mong matawagan si Ginoong Mahar Lagmay kasi yan ang yan ang eksperto pagdating dyan sa mga ganyang sa mga ganyang buhos ng ulan. Pagka ba sinabing red rainfall talaga bang ito? Ilang drum kada ilang malalaking tangke ng tubig ang bubulwak sa atin sa kada minuto pagka ganitong ilang litro ilang milimetro ang ibabagsak na tubig galing po sa Kaulapan. Napakadilim mo ng Kaulapan parang alas 6 ng gabi na kung pagkain nyo pong sinilip ang inyong mga bintana kung narito kayo sa Metro Manila. Si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Ay, maulan na umaga po, Sir Henry. At, medyo masama ang sitwasyon. Kumusta riyan sa Valenzuela? Kumusta ang inyong mga mamamayan? Kumusta ang inyong mga lansangan? Isolated areas ho, no? Unang-una siguro, unahin ko na ho yung Tulyahan River. Talaga pong pumasok na ang tubig sa amin at nagpo-force evacuate na kami ho sa mga nearby areas, no? Then dito naman po sa along ang NLEX po kasi hindi na gumagalaw, no? And, yung Valenzuela exit, Maysan Road going to General Luis ay hindi na po possible. So nagda-divert na po yung mga sasakyan going to Harbor Link in Karuhatan, no? Some areas naman of MacArthur Highway ay passable naman. Dito lang gawing Fatima, San Miguel Brewery at Tulyahan River, yan po ang hindi possible. And then maraming lugar na po na bahaho sa amin, no? Na rin. Kaya kami po ay, Sir Henry, nag-open na po ng higit na 9 to 10 evacuation centers natin sa District 1 at District 2 para ho yung iba voluntary pumupunta na ho doon, yung iba po forced evacuation. Marami na ba kayong isinalang sa forced evacuation? Ilang barangay at ilang pamilya na ang kailangan yung i-forced evacuation? Ongoing pa ho ngayon, no? Yung first evacuation naman, yung dito lang sa may malapit sa Tulyahan River po, na dinadala ho namin sa Valenzuela National School in Barangay Marulas. I just don't have the exact number, Henry, kasi medyo magulo pa ngayon, tuloy-tuloy pa yung pag-evacuate ho namin. The rest po ay mga small families, 12 families, mga ganon, individually ho. Sa ibang lugar. And ang barangay naman namin ay very active po ngayon sa pagsusundo sa kanila. Dagdagan ko na rin po, Sir Henry, kung maari po. Yeah, go ahead, sir. Kami po ay nakadeploy na po kami ng higit na 100 po na rescue personnel. Nakakalat po, nakalabas sila. Ang mga amphibian trucks namin, nakalabas na po. Mga boats namin, lahat po nakalabas na rin. Ang higit na 30 plus namin na mga pumping station ay tumatakbo naman ho lahat. In particular po yung Valenzuela, Obando, May Kawayan o VUM Mega Pumping Station sa Wawampulo at Coloong ay tumatakbo po. Lahat naman po operational at tumatakbo. Very good. Kasi sabi nga ho ng Pag-asa, red rainfall warning tayo ngayong maghapon. So talagang iba yung paghahanda. Ang kinakailangan ninyo riyan lahat in place na. Kung ano't ano man ang mangyayari ngayong maghapon hanggang gabi dyan sa inyo sa Valenzuela, kumbaga all systems go naman kayo na. Opo. Pati po yung libreng sakay ho natin, Sir Henry, kaninang umaga pa ho yan.
doon ho sa talagang kailangan pong pumasok sa trabaho, ay nakadeploy po higit na 6 na libreng sakay namin, no? Along MacArthur Highway, along Maysan Road, along T. Santiago po sa Lingunan, at along Rincon Pasolo Road po. Opo. So lahat po sila ay nakadeploy. Medyo hingi lang po ako ng konting pasensya sa ating mga kababayan dahil talaga pong pag nagsundo po yung libreng sakay namin, puno talaga ng mga tao. So talaga pong lagari po, hatid sundo po. Sige. So ang sa mga evacuation center naman natin, Sir Henry, nakadeploy na lahat po ng mga mobile shower, mobile kitchen po natin at mga CSWD, mga social worker, and then mga doktor ho natin at mga health sa City Health natin nakadeploy na rin po. Medyo may pagkakulang rin ng konti, umingaw pa manhin dahil ang iba po sa mga medical team natin na stranded din ho sa kanilang mga tirahan. Alright. Mayor, from time to time, makikipag-coordinate kami sa inyo, ha? Lalo na ngayong maghapon, critical po ito. Yes, please. Tawag lang ho kayo anytime, Sir Henry. Thank you. Salamat po. Si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Isunod agad natin si Mayor Marcy Teodoro naman ng Marikina. Mayor Marcy, magandang umaga po sa inyo. Henry, maulan na umaga sa ating lahat. Kumusta ang Marikina River ho? Nasa 17 meters na tayo. Nagkaroon na tayo ng second alarm at dahil patuloy nga itong malakas na pagulan, 168 millimeters ang rainfall count natin on the average. Ito mga nakaraan 2 oras. Kaya inasahan natin baka umabot tayo ng 18 meters at mag-third alarm tayo dito sa Marikina. Marami bang mga nakatira po sa gilid nito ang na-evacuate na ninyo at ongoing pa rin ang inyong evacuation? Preemptive evacuation ang ginagawa pa rin. 117 families 15 minutes ago. Pero inaasahan ko patuloy na dadami pa ito dahil nga sa pag-iingat na ginagawa ng ating mga kababayan. Yung nasa Malanday, Nangka, Position 1, Tumana, ito ay nag-evacuate. Meron na rin ilang nag-evacuate sa Riverside, sa Provident Village. Kasi na ay wala pa, pero ngayon ay may ilang pamilya na. Pero ito yung mga preemptive evacuation at nakikita natin, siguro dahil sa taas na rin at taas ng tubig sa ilog at lakas ng ulan, nakikita natin yung ibang drainage system natin nagkakaroon na ng backflow. Sabi ng Pag-asa, red rainfall tayo maghapon. Anong inyong paghahanda at anong inyong paalala sa mga kababayan natin dyan sa Marikina? Maging maingat at maging mapagmasid sa paligid at inaasahan natin nga kung tuloy-tuloy ito at tataas pang ilog at kung may tubig na papasok sa mga komunidad natin, inaasahan natin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga batang maliliit, yung mga buntis na nanay at yung mga matatanda ay mag-preemptive evacuation. Opo. Yung naalala ko, pasensya na ko, maalala natin itong Ondoy na ito at saka yung isang subdivision dyan sa inyo na tinamaang maigi ng baha. Kumusta ang mga tao dyan sa Provident? Sa ngayon ay nakikita natin ng ilan ay nag-preemptive pero hindi pa ganong kataas ang tubig tulad nung inaasahan natin dahil nga lumalim at lumapad yung ilog kaya lumaki yung water carrying capacity. Ayun. Kung katulad pa rin dati, sigurado lubog na yung unang palapag ng mga kabahayan dito sa lugar na ito. So kayo naman ay handang-handa na lahat ng inyong mga kagamitan, ang inyong mga tao, ang inyong mga rescuer ay kumbaga nakakalat na. Kahapon pa naka-preposition to, Henry, at ngayon nga abalang-abala sila ngayon dun sa pagpasok ng mga tao sa mga evacuation center. Patuloy din yung alarm system natin. Sundin lang natin, ito pinapakiusap ko sa ating mga kababayan. Kung makarinig sila ng third alarm, siren, talagang kailangan natin mag-evacuate. Sa ayaw nila siya gusto, kailangan lumayo na sila riyan sa area na yan. Totoo. At ang kakaiba nga lang hindi katulad dati kung ganito kalakas, talagang lubog na Marikina. Ngayon naman, hindi naman. Alright, sige. Salamat, Mayor. Mag-iingat po kayo. Maya't maya kami makangalampag sa inyo. Salamat din. Mabuhay kayo. Salamat si Mayor Marcy Teodoro ng Lungsod ng Marikina. DZRH
Special coverage. Alamin natin mamaya naman ang lungsod ng Maynila, ang lungsod ng Parañaque at Pasay. Kumusta kaya naman ang area po ng Laguna, yung palabas po ng SLEX, nako? Yung area po ng Binyan Santa Rosa, yung makuan ho riyan, maligalig po riyan. Pagka ganitong malakas ang ulan, ang hirap bumaba galing Skyway dyan sa may paanan po ng Alabang, papunta po ng South and North, vice versa dyan sa SLEX, maging sa NLEX. Kumusta mga taga-Bulacan? Si Governor Fernando, makamusta rin sana natin mamaya. Huwag kayong mag-alala doon sa amin sa Quezon naman. Bagamat kami ay yellow rainfall, ay hindi pa naman ganong kalakas sa mga pag-ulan. Mag-ingat kayo riyan. Mula po sa ating Governor, ang paalala pong ito sa ating Governor na si Governor Helen Tan. DZRH Special Coverage. Giselle, kumusta dyan sa area mo, Giselle? Saan yan? Bakit parang nasa gitna ng lawa? Giselle? Basa na ang paa ni Giselle. Nakababad na. Baka alipungahin na ito. Nasaan ka? Hindi yata tayo naririnig. Teka, yan na. Sandali lang. Giselle? Teka, yung audio lang. Kita mo kaganda-gandang babae. Pinagbabad ninyo ng paa sa kuwan na alipungahin yan eh. Nasaan ka, Giselle? Wala. Hindi tayo naririnig. Si Edniel kaya. Edniel, naririnig mo na kami? Saan ang exact location mo, Edniel? Dito ako ngayon sa tulay ng Santo Niño, Henry, sa lungsod ng Marikina. Nakaka-connect na ba yung ating live feed? Oo, nakikita ka namin. Oo. Nakikita mo sa aking likuran, parang normal lang, Henry. Tinan mo, marami pang mga nag-uusisa. Pero kapag tinignan mo itong itsura mismo ng Marikina River, Henry, itong live na nakikita natin ngayon, lubog na, Henry, yung Marikina River Park. Yung feed na yan, na nakikita mo ngayon, Henry, Yang mismo, yung kinaharap ng ating lente, may mga sasakyan dyan, o dyan yung mga kainan, sasakyan, nakapark, at yung mga pinakaparke, jabingan, zumbahan. Pero hindi mo mahalatang gano'n ang itsura dahil kulay brown na tubig lang, Henry. Yung matatanaw mo dito sa ibabaw ng tulay, mabuti na lamang at so far, Henry, wala tayong nakikita ng mga sasakyan na labubog dito kagaya doon sa mga nagdaang mga pagbaha dito sa Marikina. Pero dahil nga close to third alarm na ito, di ba? 17 plus meters na yung nakikita namin kanina dito sa may markers, ay tuloy-tuloy yung paalala ng pamahalaang lungsod na pagsilikas na yung mga nasa critical area. In fact, Henry, doon sa latest na monitoring ng Marikina City Rescue 161, mayroon ng hindi bababa sa 26 na individual. 26 individuals na nagsimulang ilikas, hindi naman preemptive, pero mula nung itinasa second alarm, yung antas ng Marikina River, kung saan nananatili sila sa loob ng siyam na evacuation centers. Mayroon na binuksan na siyam at inaantabayaran pa kung mayroong mga madadagdag doon. Huwag naman sana dahil sapagkat kapag umabot sa third alarm, Henry, o kapag umabot sa 18 meters yung antas ng level ng tubig dito sa Marikina River, ang ibig sabihin yan, forced evacuation na yung mangyayari doon sa mga critical na barangay, tas Nangka, Tumana at may isa pang barangay. Ito yan sa paligid, sa gilid ng Marikina River. May building ako nakikita kung ako nagkakamali, kinakanan mo yun sa likod mo, parang abot hanggang bintana na yung abot bintana na yung tubig baha dyan sa gilid. Tama kayo na rin. Yung gilid kasi nito, flat ito na parke. Pero kinain na yun. At nagpara na yun itong tubig baha. Henry, kanina nadaanan natin na nasa area tayo ng Quezon City. May mga kagaya nitong nasa likod doon, nasa harapan natin ngayon lamang. May mga nandito pa rin at hindi alinsanay pagtaas ng tubig. In fact, may mga nakasalubong tayo na nanonood mismo doon, nasa harapan mismo nila yung pag-apaw ng tubig. Pero hindi kasi sila taga Marikina. Ang nangyayari ngayon, excited pa sila doon sa kanilang nakikita at patuloy sa pag-video. Delikado. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Hindi pa kayo umalis? Nanonood pa, sir. Bakit pinapanood nyo ba? Hindi ba kayo natatakot? Ito naman, sir. Hindi makalimutan ka rito na tingin lang. Ganon? Pero mamaya, uwi kami na dito. Oo. Mahirap na bahan natin. Oo, nagbibideo pa. Pahayag, Henry.
Siguro maraming lumalakas na ng loob, Henry, sa mga taga Marikina, dahil kung matatandaan nyo nitong panahon ng El Nino, katakot-takot na dredging activities yung ginawa ng Marikina City LGU, kung saan grabe yung pag-ukay at pagpapalapad nila. Puntahan ko lamang itong mga sir, like sa DCRH, hindi ba kayo natatakot, sir, na ganito yung tubig sa Marikina River? Sa kami dito. Sanay na kayo? Sa kayo nakatira, banda? Malayo pa doon, no? Malayo pa. Pero sinadya nyo pa to para panoorin yung pagkasilog. Oo. Lagi naman pasasawata ka. Kaya pala dami. Ay, si Tata, isa lang doon, Henry, doon. Si mga nandito ngayon at patuloy na nag-aantabay, syempre, nung anunsyo ng LGU at syempre, nung sitwasyon dito mismo sa ilog ng Marikina. So yan ang latest mula rito sa bahaging ito. Sa Eastern NCR ngayong kasagsagan ng bagyong Karina at hanging habagat. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. RH Balita. Thank you, salamat Edniel. DZRH Special. Si Giselle Ricaport na kanina pa nakababad ang hinlalaki sa tubig baha. Giselle, nasaan ka baga? At lumusok ka na riyan. Oo ka, Henry, karamihan sa mga motorista, ang ayaw ng isugal, hindi na isinusugal yung kanilang mga sasakyan sa may kataasang tubig baha dito sa bahagi ng Senate Road sa Pasay City. Pero meron namang ilang lumulusong dito, pero 3 motorsiklo sa mga yan yung naabutan nating tumirik kanina hanggang tuhod yung baha rito sa Senate Road sa tapat mismo ng Senado dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan. Sa lagay ng bahang ito ka, Henry, humupa na yan dahil kaninang umaga, partikular ng madaling araw, ilagpas tuhod yung tubig baha dito. Ay, parang dagat Oo. Kulay brown pa, dahil punong-puno rin ng mga basura yung gilid, kung mapapansin mo. Kaya ka, Henry, yung ibang daling sa bahagi ng Sofitel na nabalahong sasakyan, lumiliko na lang. Ikaw ba'y nakabota? Wala, hindi tayo nakahanda ng bota. Ano suot mo sa paa? Nakatsinelas. Abay, tinamaan ka na magaling na bata ka, umalsa ka na riyan. Meron tayong gamot pang leptos. Kahit na umalsa ka na riyan, layas riyan. Pumunta ka na sa tabi. Paalis na rin kami ka, Henry. I-focus mo nga, sino ba cameraman mo? I-focus mo nga yung kanyang i-focus mo nga yung kanyang ay talagang ito may katiga. Ay basang-basa ang paa wala naman pala. Walang bota. Oo, para ma-visualize din ng mga nakikinig sa atin kung gaano kalalim yung mga yung iniiwasang baha ng mga motorista dito. Ito yung saglit lang naman. Ito na nga't kami lalarga na rin. Aalagwa na rin kami papunta doon sa mas mababang lugar dito sa metro. Para kang maghahawak sa binyag na nabaha. Umalis ka na riyan. Oo. Live mula rito sa Senate Road sa Pasay City, Giselle Ricaport, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay talagang hindi ko na ito pagre-reportin pagka ganyang walang bota. Baka may wala pa tayong bota rito, Kwan? Pag nadali ng ihinang dagayan ay sulong kayo. Ha? Kaya nga, baka may mga, baka dyan sa mga engineering natin, baka mga engineer natin yan, may bota pag butahin ninyo itong mga batang ito. Pag nadali ng alipungang dagat itong mga ito, ay ikaw Giselle sutil ka ha. Sige. Mag-ingat kayo. Edwin Duque, nasaan ka? Kumusta dyan sa Kamanaba, Edwin? Henry, andito na tayo ngayon sa bahagi ng Moramento, sa bahagi rin ng EDSA sa Caloocan. Maging itong lugar na ito ay binaha na rin, Henry. At bago rito, dinaaran natin yung 10th Avenue sa may bahagi ng Judicial. Halos baywang na yung taas ng tubig. Maging itong 2nd Street sa may kanto ng 8 hanggang 7th Avenue. Papunta ito ng 4th Avenue ay hanggang baywang na yung lalim ng tubig. Kaya kahit saan tayo iikot ngayon, maging dito sa may kaba ng Rizal Avenue, ay lampas nasa 20 na rin yung tubig. Kaya yung mga sasakyan ay hindi na alam kung saan sila lulusok. Dahil ang pinakamababang lugar dito, itong pinaka-Moramento Social, pero ay andito na rin ang taas lakas ng agos ng tubig na nagmumula naman sa EDSA. Patuloy yung bagsak ng malakas na ulan. Halos zero visibility sa mga bahagi ng Camaraba.
at ang papunta ng Quezon City. Ang medyo mababa ngayon at hindi ganong binaha itong border ng Balintawak at Caloocan, pero yung agos ng tubig ay mabilis papunta sa bahagi ng EDSA to Monumento. Kaya binaha itong naturang lugar. Ang bahagi naman ng Karuhatan, lampas ng SF sa may Arthur Hawit at Valenzuela ay baha na rin at pahirapan rin dumaan, lalo na sa may tapat ng Fatima sa mga oras nito. Yung bahagi ng Malabon, halos lahat ay wala na nga madaanan dahil sa taas ng tubig. Nadulot pa rin ng baha at sinabayan pa ng high tide ngayong oras na ito. Kaya napakaralim na tubig sa bahagi ng Nabutas at bahagi pa rin ng Malabon. Ako si dito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. DZRH Special. Thank you, Edwin. Si Sherwin, saan ng 2-0 mo, Edwin? Sherwin. Yes, Henry, dito pa rin sa may World Trade Center ay napauna itong truck ng nakaharang dito sa may kahabaan nitong portion ng World Trade Center at itong Bendy Extension. Oh, ikaw ba nakabota? Wala. May nag-message si May Binauhan, may bota daw tayo dito sa guard. Pakibigyan mo nga ng bota ito mga ito. Oo. Baka machambahan ito mga ito. Nako. Oo, may bota daw tayo diyan sa Operation Tulong. Natin ganoon na rin yung ginagawa yung mga tumatawid na naghuhubad ng kanilang mga sapatos para nga maisalba yung kanilang sapatos na wag mabasa para makatawid lang dito sa baha na ito na hanggang hita. Doon sa may portion pa lamang ng DTI kung galing ka ng Buendia at patawid ka nitong Buendia Extension papunta ng Macapagal Boulevard, talagang susuungin ng sasakyan mo, kalahating sasakyan yung taas ng tubig. Kung light vehicle yung dala mo, kung maganda ang makina, pwede mong ilaban. Pero karamihan sa mga tumatawid kanina, natutubigan yung kanilang makina, lalo na yung mga motorsiklo. Yung mga motorsiklo talagang problemado dahil nga na pagdabasan kanilang makina talaga namang titirik. At ilan na rin yung mga nakita natin na mga motorsiklo na tumirik dito kanina at yung serbisyo nga nitong bisikleta, yung mga parang sidecar na nagtatawid ng mga tao, hindi sila makatayo doon sa pinaka-flooring ng sidecar, kundi kailangan na tumayo, sumampa doon sa pinaka-likuran o kaya doon sa pinaka-upuan para malampasan yung tubig baha na hanggang hita dito nga sa may exit ng World Trade Center, dito sa may Buendia Extension, patawid ng Rojas Boulevard. Sa kasalukuyan, mahaba pa rin yung pila ng mga sasakyan at kumakanan dito galing sa Rojas Boulevard, pakanan dito sa Buendia Extension. Ang pinakamainam na gawin niyo po kung pupunta kayo ng CCP Complex o dadaan kayo, wag na ho kayong dumaan dito sa may bahagi ng World Trade. Pwede kayong dumiretso o kaya tumawid ng flyover pakanan dyan sa may Hong Kong Plaza at saka kayo lalabas sa Macapagal Boulevard at makakapasok ng CCP Complex. Kung galing naman ng Macapagal Boulevard, diretsuhin nyo lang po yung Jokno Avenue at lalabas kayo sa may dating Sofitel at makakapasok kayo sa CCP Complex na hindi kayo lumulusong sa baha dito sa may harap ng World Trade Center. Ewan ko, bakit ba sila dumadaan dito? Alam naman nila na ganitong panahon umuulan at pag umulan ng ilang araw, dire-diretso talaga namang hanggang hita ang tubig baha dito sa portion na ito ng World Trade Center. Kung kaya't yung mga motorista na nagbabalak tumaan dito, pagpaliban nyo po muna. Kung galing kayo Rojas Boulevard at tatawid kayo ng CCP Complex patungo ng Macapagal Boulevard, pwede kayo kumana ng Pedro Bucanig at Halandoni, dire-diretso sa Sofitel at paglabas mo yung portion nitong Jokno Boulevard na hindi kayo dumadaan sa baha. Alright. Ewan ko ba't sila dumadaan sa baha. Yan ang DZRH News. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special. Thank you. Salamat, Sherwin. Sabi sa iyo, Giselle, pati si Kuya Victor de Leon Lima ay nagagalit na sa iyo. Tayo ka raw magbobota Kuya Victor de Leon Lima, good morning. Yamot, kukurutin natin sa alak-alakan nito si Giselle. Matigas ang ulo nito Walang kabota-bota nakasalilas lang na akala mo. Chief si Chief si General Ruel Rivera ng BJMP. Chief, magandang umaga po sa inyo. Baka kayo may announcement, kumusta na wala bang pinapasok na mga kulungan
dito sa Metro Manila at karatig na lalawigan. Kumusta po ang mga kulungan natin? Sana naman ay walang mga kulungang inabot po ng tubig baha. Pero kung mayroon, padala nyo lamang po sa akin at nang maabisuhan natin yung ating mga kamag-anak, lalo kung may schedule ng dalaw sila ngayon, ha? DZRH Special 9:30 in the morning, standby. Marami pa tayong mga balita sa ating special coverage na ito. Ako po si Henry Uri, sa ngalan ni Deo Macalma. Aming RH reporter na si Boy Gonzales sa buong Kamaynilaan. At the same time ay si Attorney Princess Abante, ang spokesperson ni Mayor Hani Lacuna. Boy, kumusta dyan sa Maynila? Tama-tama, nasa linya natin si Mayor si Attorney Princess. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Hello? Henry. Go ahead. Henry, ipinagutos na nga ni Manila Mayor Hani Lacuna na buksan at gamiting bilang evacuation center ang mga pampublikong paaralan para na yung mga eskwelahan na elementary at high school. Ito ay upang maka-accommodate yung mga pamilyang inilikas bunsod ng pagbaha dahil sa malakas na mga pagulan. Inatasan na ni Mayor Lacuna ang Manila Police District at Bureau of Fire Protection at i-monitor at tumulong sa ginagawang paglilikas. Ang lahat naman ng mga hospital na nasa ilalim ng Manila LGU ay inilagay na sa code white alert kung saan pinapahanda na yung mga gamot para sa leptospirosis. Dito sa UN Avenue, Henry, talagang napakalalim na. UN Avenue corner, Top Avenue, napakalalim na ng tubig mula dito sa UN. Kuya Boy! Area ng... Nasa linya natin si Attorney Princess Abante. Baka ikaw na ang kumausap at kumapanayam sa kanya. Baka meron kayong gustong iparating sa isa't isa since ang area of coverage mo Maynila. Attorney Princess, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Attorney Princess Abante. Magandang umaga po. Attorney, wala. Attorney Princess? Hello po, magandang umaga. Kuya Boy, ipapaubaya ko sa iyo muna si Attorney Princess. Good morning, Attorney Princess Abante. Ang tanong ko lang po, ilan na po yung mga pamilyang inilikas na galing ng Isla Puting Bato, Baseco Compound at Parola Compound? As of 11:30 po ng gabi ang huli po naming update dahil kanina po ay tuloy po ang rescue operations po ng MDRRMO at MDSW. Pero kagabi po ang reported po na currently nasa Dapitan Evacuation Center na naapektuhan sa Isla Puting Bato kahapon pa ay nasa mga 400 na mga pamilya. Doon naman po sa Baseco, meron po mga 430 na mga pamilya naman din po na mga nailikas na po kahapon pa dahil din po sa tuloy-tuloy na pag-ulan simula kahapon. Ngayong umaga po ay wala pa po akong update ng mga datos ng iba't ibang barangay na may mga na-evacuate kasi tuloy-tuloy pa rin po ang rescue operations at pag-check din po per barangay kasi yung ibang barangay po talagang may mga pinasok na po yung mga bahay, kailangan po ilipat yung ibang mga residente, either yung binanggit nga po ni Sir Boy kanina na mga temporary shelter sa mga public schools or dun sa mga covered court at mga sports complexes ng lungsod na Maynila. Alright, Boy. Isa na lang, Attorney. At ilan pong sasakyan natin ng Manila LGU ang ipinakalat ngayon para tumulong sa mga kababayan natin na na-stranded sa ilang kalsada sa Manila dahil sa medyo malalim na talaga yung tubig ba. Isa pa po, Attorney, yung Lagos Lilat po ba ay nadadaanan pa? Lahat po ng major roads po ng lungsod na Maynila ay currently not passable po. Yan po ang report sa atin ng MTPB. Naka-monitor po lahat ng mga traffic enforcers din po. At pagdating naman po sa mga sasakyan, lahat po ng units ng MDRRMO ay naka-out po ngayon for rescue operations at yung paghatid po ng mga pagkain sa mga evacuation centers. Sa lahat po ng mga designated evacuation centers po ay nagbibigay po tayo ng tuloy-tuloy na hot meals. Yung mga nailikas na po kahapon, nabigyan na po natin ng mga food boxes. Pero sa ngayon po ay
ina-identify po lahat ng mga ginagamit po na temporary shelters po kung saan meron pong mga residente sa iba't ibang barangay para mabigyan din po natin sila ng mga food boxes at immediate na mga pangangailangan habang po ay nagpapakupa po sa kanilang mga lugar. Salamat po, Atty. Henry. Alright, thank you, Kuya Boy. Attorney, kung magtutuloy-tuloy ho ang ulan ngayong maghapon, as per Pag-asa, red rainfall tayo ngayong maghapon, ilang mga residente po ang kinakailangan po ninyong magsasagawa na kayo ng force evacuation? Attorney? Naku, wala na yata pareho. Boy! Wala na rin. Sige, 15 minutes before 10 in the morning, yun ang sitwasyon sa Maynila. Lahat ng kalye sa Maynila are not possible. Magskilan. Flash Report. Flash Report! Teka ho muna, kukumpirmahin lang natin kung may nasawi nga ba sa isang landslide dyan sa Agoncillo sa Batangas, si Vice Mayor Daniel Reyes. Vice, magandang umaga po sa inyo. Si Henry Uri Ares sa DCRH. Yes sir, good morning po sa inyo at sa inyo pong tagapakinig. May landslide daw dyan sa inyo sa Agoncillo at may namatay, totoo ba? Yes sir, meron po kaming naitala kagabi na landslide po sa Sitio Manalaw, Barangay Subic, Ilaya. At nagresulta po ito sa natabunan po yung bahay po nila. So, 4 po yung namatay. Nako, 4 po ito, iisang pamilya, kabilang sa iisang pamilya? Yes sir, ang isa po 28 years old, may anak po siya na 9 years old. At the same time po, may kapatid po siya na isang 15 at isang 13. Naku po, ano ito, mag-iina? Magkapatid po yung tatlo, yung 28, 15 at saka 13. Tapos yung 28 po, may anak na 9 years old. Tapos buntis po si 28 years old. Patay din yung buntis? Opo. Nako, so bali ho, kasama yung buntis, yung ipinagbubuntis niya, ilang buwan? 6 months po siya. Kasama na yung ipinagbubuntis? Opo. Naku po, sus Mario ko mahabagin. Ano ho ang dahilan ng landslide? Ano ba yan? May quarry ba yan? Anong nangyayari riyan? Sa area naman po na yon, wala naman po. Nandun lang po sila, ang hanap buhay po kasi nila ay malapit po sa lawa. So, malapit po sa lawa, may isang burol po doon na doon po sila nagtirik ng isang bahay made of bamboo at saka mga light materials po. Doon po sila natulog. Doon po sila natutulog. So, yun po, inabot po sila doon na gumuho po yung lupa dahil po sa malakas na ulan at tuloy-tuloy na pag-ulan. Lumambot po yung lupa na malapit po sa bahay po. Pero talaga hong bahay nila yon o pansamantala lang nilang hinihigpuan kapag ka sila naghahanap buhay? Bahay din po nila. Doon din po sila nakatira. Tapos sa kabilang daan po ay lawa. Doon po yung hanap buhay ng pamilya. Nako naman. Ilan ho ang nakatira riyan? Sila lang bang pamilya may bahay dyan o mayroong iba pang nadamay? May iba pa rin po na kapitbahay sila na lumikas na naman po sa kasalukuyan sapagkat may banta pa rin po na pwede po silang maapektuhan. Pero hindi naman ho na damay yung kanilang mga kapitbahay? Hindi naman po, yun lang pong isang bahay po na yun. Nako, sinawing palad dito mga ito. Pero sige po, bilang respeto sa pamilya muna, hindi na muna namin babanggitin kung sino-sino ito. Pero anong apelyido na lang ng pamilya? Mga Rimas po, Rimas. Opo, mula po sa Rimas family. Yan po ba native na mga taga Agoncillo o yan ho'y kwan? Dayo? Opo, mga taga rito po ito. Sa bayan po na. Sige po, I'm sure naman aalalayan ninyo yan, Vice. Nasaan ang mga bangkay nila para doon sa mga gusto makiramay? Kasalukuyan po, nasa Francisco Funeral po at ibuburol po siya sa Barangay Subic, iba pa po. Opo. Kumusta ang sitwasyon dyan? Overall situation sa Agoncillo? Malakas pa ba ang pag-ulan sa mga oras na ito? At marami bang mga binabahang lugar at mga ilog? Sa ngayon po, wala naman pong pag-ulan wala naman pong bahana, pero madilim pa rin po ang paligid. So, maaaring umulan pa rin po anytime. Pero matataas pa rin ang mga kailugan ninyo riyan? Ang ilog naman po, maayos naman po. Ang Pacific River po namin. Marami lang po talagang nanggagaling sa bundok na
Oo nga eh. Marami bang mga matataas na lugar yan na kinakailangan ng magsilikas yung mga nakatira? Yes po, meron po kasi kaming area na mataas po talaga. Yung barangay Subic, Ilaya, Bilibinwang at saka Banyaga po at Parigon. So yun po yung mga areas na yung malalapit po talaga sa pwedeng maapektuhan ng landslide ay pinapalikas po ng disaster team. Hindi naman kailangan na ninyo ng force evacuation? Gagawin po namin in case po na kailangan po at kung ayaw po nila talaga umalis dun sa kita po namin na talagang danger zone. So ang pinangyarihan niyang 4 ang patay mula sa pamilya Rimas na nakatira sa isang bahay na yari sa Kawayan ay sa Subic, Ilaya? Subic, Ilaya po. Sitio Manalaw, Subic, Ilaya. Subic, Manalaw, Sitio Manalaw, Subic, Ilaya. 4 ang patay. Malapit po siya sa Lawa. Opo. Pakibanggit nyo nga po ulit, ano mga edad po ng mga namatay? Isa pong 28 years old na buntis, 6 months. Then may anak po siya na 9 years old. Then may yung 28 po, may kapatid po siya na 15 years old at saka 13 years old. So iyan po ay patay po sila lahat? Yes po. Wala nang nakalabas? Hindi na nakatakbo? Hindi na nakahingi ng saklolo? Wala po eh. Nako. Ang tingin po namin sa ating gabi siya nangyari or past midnight. Oo. Kaya wala po. Pero before that po ay nasabihan lahat po ng presidente po doon na lumikas po sila. Pinapalikas po sila ng disaster team at ng barangay. Subalit siguro po ang akala nila ay sila ay safe doon sa area. Oo, biglang-bigla na lang. Ano po, nakikiramay kami, Vice Mayor Daniel ha, at mag-iingat po kayo riyan. Maraming salamat po sa inyo. Yes sir, salamat po. Thank you. Flash Report. Flash Report! Ako, nakakalungkot ho naman balita ito. Nakakapalumo naman. 4, ang isa pa ay buntis at may kapatid at anak. Siyang nadamay, sila po'y namatay matapos pong guhuan ng lupa dyan sa isang barangay sa Agoncillo sa Batangas. Sila po'y nakatira sa bahay na yari sa Kawayan na mayroong burol sa itaas ay nakaguho, ay naguhuan po yung kanilang bahay. Patay po silang 4. Ang apelyido po ay Rimas. Baka kilala ninyo yung pamilya po nila. Nasa isang punerarya po sa Agoncillo ngayon ang kanilang mga labi. Nakikiramay po kami sa inyo pong pagyaot. May you rest in peace. Salamat po, Vice Mayor Daniel Reyes. Samantala, DZRH Special Coverage. Alamin natin ang sitwasyon sa NLEX. Naroon ang aming beautiful reporter na si Milen Borja ng RH-TV. Milen? Yes, Henry. Stranded ang mga motorista na dumadaan dito sa North Luzon Expressway o NLEX, lalo na yung lane pa southbound dahil sa taas ng tubig baha sa Valenzuela City, dyan sa may Malinta exit, dulot pa rin ang bagyong Karina. Sabi ito nga ng NLEX Preparation, not possible na itong bahaging ito ng NLEX at naglagay na rin sila ng daan kung saan pwedeng mag-U-turn yung mga sasakyan na nanggagaling sa norte, malapit dito sa paglagpas ng Lawang Bato overpass. Yung iba naman, inabisuhan na rin na imbis na magtuloy pa southbound ay sa Lingunan exit na lang dyan sa may Valenzuela dumaan. Marami na rin yung mga pasahero ng jeep na lumakad at bumaba na pabalik at naganap ng pinakamalapit na labasan dito sa NLEX dahil hindi na talaga umuusad yung mga sasakyan patungong south. At sa mga oras nga na ito, nandito ko sa naglalakad. Pinaglakad ka raw ni Yuel. Tumusok ako sa Kaya nga at sa mga oras nga natutuloy-tuloy pa rin yung malakas na ulan dito sa bandang May Kawayan City, Bulacan at sa pagitan ng May Kawayan at sa Valenzuela City. Ayan, wala pa ring usad yung mga Ikaw ba anong suot mo sa paa? Nakasinyelas naman, Henry. Wag lulusong sa baha. Wag lulusong sa baha. At alam mo na, baka madali ka ng leptospirosis. Huwag mong gagayahin si Giselle. Kaya nga. Mataas na rin talaga ang baha dito. Yung nilusong ko kanina, nasa hanggang tuhod na ang baha. Nako. Sige. Mag-iingat ka, ha? Salamat, Milen. Ito si Mili Borja mula sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, si Milen Borja. Mula po yan sa NLEX. Samantala, si Arnold Herrera ng RH-TV naman. Yung daw mga residente ay namamangka na sa ilalim ng tubig baha dyan sa Tansa, Sanabotas. Arnold! Yes.
Magandang umaga, Henry. Nandito nga po kami ngayon sa Tanza Navotas kung saan po ako naninirahan. So kanina, pumunta ako dito, sinubukan kong pumunta sa dito sa MDC kasi hindi talaga kinaya kasi na-stranded ako sa bahagi ng Malabon City na kung saan umabot na ang baha ngayon sa bandang Bewang. Kanina nagsimula siya sa Bintilang, tapos ngayon umabot na siya sa bandang Bewang. Nagtuloy-tuloy yan hanggang dito sa may Tanza Navotas City. So kanina nung dinagdas ko yung biyahe mula Malabon papunta dito sa Navotas, mataas talaga ang baha hanggang sa umabot na sa punto na yung mga kababayan natin ay namamangka na dito nga sa bahagi ng Tanza Navotas. Ang transportation talaga namin ay tricycle, pero dahil nga sa taas ng baha na kanina nung paglabas ko ay nasa bandang gutter level lang hanggang Bintilang, ngayon ay umabot na sa Bewang at napakataas talaga. Yung mga bata nga nakikita ko dito, nagsisilanguyan na sila. Yung iba naman hirap na hirap kasama yung mga fur babies nila, kasama yung mga aso nila na nakasakay sa iba't ibang mga bangka. Yan, so ayun, tuloy-tuloy pa rin sa sitwasyon natin ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa may Tanza Navotas, na isa sa mga pinaka-apektado ng nasira na floodwater gate sa sa Navotas, Malabon River. So, ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito. Hindi ko alam kung anong mangyari pa sa mga susunod ng mga oras, pero mukhang hindi siya magiging maganda kasi talagang pati yung mga bahay, ng mga kapitbahay namin, inaabot na rin talaga sila ng tubig at nagbagsakan na rin dito yung ibang mga halaman, ibang mga puno. Tapos kanina din, isa din sa mga larawan na ipinadala ko sa DZRH News ay doon sa Tanza Bridge ng nagbi-bridge sa Malabon at Navotas ay naging parking lot na nga dahil nga sobrang taas ng tubig dito sa may barangay Tanza Navotas City. So yan nga muna ang pinakauling balita dito sa Tanza Navotas City. Ako si Arnold Herrera para sa DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special. Thank you, Arnold Herrera ng RHTV. Samantala si Grace Ansano, meron na hong 86 na barangay na lubog na sa tubig baha sa area po ng Bulacan at Pampanga habang may nawawala namang mangingisda sa Bataan. Arit sa Majority 5, Grace Ansano. Grace. Henry, sa Bulacan umaabot na sa 49 na mga barangay ang lubog na sa tubig baha. Ito ay sa bahagi ng Balagtas, Bulacan, at maging sa bahagi ng Kalumpit, Giginto, Hagonoy, at Obando. Sa Pampanga naman ay umaabot sa 37 mga barangay mula sa mga bayan ng Masantol at maging sa bayan Macabebe at sa bayan ng itong sa barangay San Francisco. Dito sa may bahagi rin ito ng San Fernando, Pampanga. Sa ngayon ay patuloy ang pag-monitor ng Regional Disaster Risk Reduction and Management dito sa dalawang lalawigan na ito dahil nga sa patuloy na malakas na mga pagbuhos ng ulan na sinasabayan pa ng high tide. Sa pag-monitor din ng Regional Disaster Risk Reduction and Management, possible pa naman ang mga main thoroughfare ayon sa Regional Director ng DPWH na si Director Engineer Roselar Tolentino. Lahat ng kanilang mga assets ngayon ay nakastandby na maging sa bahagi ng Nueva Ecija at maging sa Tarlac ay pinaghahanda na rin at sa lalawigan ng Aurora at Zambales. Para nang sa gayon, itong napakaluwang na pagbuhos ng ulan sa bahagi ng Central Luzon, inaasahan na magdudulot pa rin ng mga pagbaha. Sa Bataan, 2 mangingisda ang patuloy pa rin pinaghahanap dahil kahapon ito ay nawala sa malalakas na hampas ng alon. Yan ang ating update mula rito sa Central Luzon. Para sa ating coverage, RH25, Grace Veros Ansano ng DZRH. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Grace. DZRH Special Coverage. Samantala, ako po'y magpapaalam na. Samahin nyo na po ang damdaming bayan at ang ating special coverage sa Bagyong Karina. Mag-iingat po kayo. Naku. Kung kayo'y talagang nasa mga delikadong lugar, lumayas na kayo riyan. Baka po kayo magaya dun sa mag-anak na naguhuan pa diyan at nalunod at na kung ano mangyari pa sa inyo, ha? Ingat po kayo, manalangin, iligtas tayo ng ating Panginoong may kapal sa sakunang dulo po ng mga bagyo. Ako po si Ka Henry Uri. Mamayang hapon, 5 to 6:30. At tawayan po si May Binauhan sa pagpapatuloy ng Operation Tulong at Special Coverage. DZRH Special Coverage. Growy with Vitamin D3. Nagbibigay ng tangkad at tatag na deep.